Ang message po natin today is called The Demands of Following Christ. Okay? So, kasabay din po nito, of course, yung personal testimony ko. Sabi ko nga po sa inyo, I've been pastoring this church for the last 20 years. Ayan. At alam ko marami pa pong taon na magsasama-sama tayo. Okay, so the demands of following Christ. Nawawala tuloy ako eh. Na-surprise kasi ako eh. Amen. Thank you po sa appreciation. Okay. The demands of following Christ, also called as the price of being a Christian. Okay. Of course, pag naririnig natin yung word na Christian, it means followers of Christ. Sino ba dito yung mga followers ni Christ? Tayong lahat, no? Okay. So, ang objective po nitong message na to today, for us to realize or to always remember and to know na ang salvation na tinanggap natin ay free gift from God. Okay, regalo yan. Meron bang naningil sa inyo dito? Wala, no? Libre po yung salvation na tinanggap natin sa Panginoon. Yan ang sabi ng Bible. It is a gift from God. Okay, pero alam nyo ba na eto hindi to libre? Merong cost in following Christ. So, gusto ko po na i-prepare talaga natin yung mga sarili natin na siyempre hindi lang naman after ng salvation, nang tanggapin natin si Christ, dun lang nagtatapos yun. God is calling us to follow Him. Okay? So, nga lang, yung pagsunod kasi sa Panginoon, talagang there is a cost. Merong mga demands. Hindi talaga siya marami talagang mga bagay na dinidemand ng Lord sa atin, na nandyan yung dinidemand niya na isurrender natin sa Kanya, di ba? And then, syempre, when you follow Christ, isa sa mga demand niyan yung tinatawag na commitment. Amen po ba? Yung commitment. So, please join me to read ito pong passage na to in Book of Luke, chapter 9, verses 57 to 62. Alam nyo po, alam ko nabasa nyo na to many times, nadaanan nyo na to, itong passage na to. Pero itong passage na to is very controversial. Okay. So gusto kong makita ninyo yung positive side nitong passage na to. Kasi pag binasa natin ito, parang iba yung natin, yung thought natin na para bang merong mga gustong sumunod kay Kristo pero parang dinidiscourage niya. But that's not the reason of this passage. Kaya samahan niyo po ako. Please join me, Luke 9:57 to 62. Okay. So as they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you no matter where you go. But Jesus replied, foxes have dens to live, and birds have nests, but I, the Son of Man, have no home of my own, not even a place to lay my head. Okay, verse 59, he said to another person, come, be my disciple. The man agreed. Okay, tingnan niyo po ha. Tinawag ng Panginoon itong pangalawang mama na to, and then he agreed. But he said, Lord, first, let me return home and bury my father. Jesus replied, let those who are spiritually dead care for their own dead. So, pag binasa mo itong, let those who are spiritually dead, kasi alam naman natin, siyempre, sabi nga, pag ang tao ay wala sa Panginoon, okay, wala siyang personal na relationship sa Panginoon, ang tingin talaga ng Panginoon sa kanya ay spiritually dead, zombie. Okay, kasi di ba kaya nga tayo nabuborn again, nabubuhay tayong muli nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. So, yun daw yun, the walking zombie, yung mga hindi tumanggap kay Kristo. They are spiritually dead. So, sabi dito, let those who are spiritually dead care for their own dead. Your duty is to go and preach the coming of the kingdom of God. Okay, yan yung duty ng mga buhay. So, dito pinapakita lang na mas importante yung buhay kaysa sa patay. Kasi pag namatay na ang tao, the end na yon. Okay, so next na doon yung kanyang destination. Okay, in verse 61, another said, yes, Lord, I will follow you. But first, let me say goodbye to my family. But Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God.
Okay, so dito po, si Disciple Luke records for us in this passage an account of 3 men. Okay, so di ba nabasa nyo, meron 3 mama dito, 3 tao dito na sinulat si Luke. Okay, so ito ay na-encounter ni Jesus. He met these 3 men as he traveled along with his disciples. 2 dito nag-declare na gusto nilang mag-follow kay Jesus. Gusto nilang sumunod kay Jesus to become his disciples. Okay, para bang kung i-imaginein mo sa panahon natin ngayon, parang meron tayong mga kakilala na sabi nila, Lord, gusto kong mag-serve. Di ba? Gusto kong magpa-disciple. Gusto kong sumama sa cell group. Lord, gusto kong mag-enroll sa leadership training process. Okay. So, nakita nyo yung 2 mama dito. And then, meron dito yung pangatlo na tinawag ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, come follow me. Okay. So, as we go along with the story, gusto ko maging honest po tayo sa mga sarili natin. Sino ka dito sa 3 na to? Okay. So, Luke 9:57-62, makikita mo, meron dito 3 tao na gusto naman talaga nilang mag-follow kay Jesus. Okay. So, what immediately strikes me is the way in which Jesus handles these 3 men. And I think, ito yung dahilan ni Luke, okay, for writing or recording the details of this encounter. Alam niyo po ako, siyempre, as your pastor, I like seeing new members myself sa church, sa cell groups, di ba? Siyempre, masaya-masaya ako, masaya tayong lahat. Pag nakakita tayo ng mga tao na pumupunta sa church, sabay-sabay po tayo nagpupuri, nagwo-worship sa Panginoon. And siyempre, masaya tayo pagka meron tayo naririnig na mga people na meron silang intention to serve in ministry. Of course, as many as possible. And it's natural, I believe. And it's what we expect to see. But Jesus is different in His approach. Ulitin ko po, masaya tayong lahat. Di ba? Pag nakakita tayo ng mga bagong muka, yan, tingnan mo yung katabi mo, bagong muka ba yan? O datihan na? Pag merong mga bagong sali sa cell group, di ba? Bagong mga nagte-training sa ministry, masaya tayo. Masaya tayo. Hindi natin maiaalis yun, it's natural. But Jesus is different in His approach. He seems trying to discourage. Diba? Yun sinasabi ko kanina, very controversial kung hindi mo talaga alam yung background, akala mo dinidiscourage ni Jesus yung mga gustong sumunod sa Kanya. Makikita mo kasi yung approach ni Jesus dito. And He seems trying to discourage or to make it clear to them, dito sa 3 ito, those who wants to follow Him. Again, likewise mga kapatid, church, it is my desire to see as many as possible come to Christ. Sino ba naman ang hindi masayang pastor? O sino ba naman ang hindi masayang leader na nakakakita ka ng mga tao talaga na tumatanggap sa Panginoon, na babago yung buhay, di ba? So, I pray na hindi lang siya hundreds, but even thousands. Pero, sana hindi lang sila just a crowd, di ba? Kumbaga parang hindi lang tayo nagpaparami as a church. Dapat talaga, meron talaga tayong intention to continue to follow the Lord. Okay. So, ulitin ko po, besides sa kaligtasan, sa salvation, there are demands of following Jesus Christ. And it's so important to consider. Dapat maliwanag po sa atin na yung mga talagang gustong mag-follow sa Panginoon, kinoconsider nila yung cost. Dapat naiintindihan nila yung cost. At ready silang to give up everything for Christ's sake. Ulitin ko, yung kaligtasan, libre po yun. Nga lang, eto hindi to libre. Merong dinidemand sa atin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaya dapat po malinaw ito. As we go along with this message, mas maintindihan nyo po. Kasi katulad nga po na sabi ko sa inyo, I want to see men and women, young people, ayan, kita nyo kanina yung mga kids, no? Yung mga bata, no? Sana susunod yung mga teacher naman. No? So, I want to see men and women, young people, boys and girls, turning o nagko-commit sila to Christ with whole hearts. Becoming true, sold-out disciples of Christ. Yun yung gusto nating makita. Sabi ko sa inyo kanina, hindi lang basta crowd.
Diba? Hindi lang tayo basta nagpaparami. Dapat makakita talaga tayo, makita natin yung sarili natin that we are true sold out disciple of Christ. Especially yung mga gustong mag-follow o mag-serve o mag-minister para sa Panginoon. Naalala ko sa Bible, di ba? One time nagtanong si Jesus. Sabi niya, whom shall I send? Parang sa panahon natin, sino ba dito yung mga gustong mag-serve? Diba? Sino ba dito yung gustong mag-follow sa akin? Diba, siyempre yung init natin sa Panginoon, taas agad tayo ng kamay. Lord, I want to follow you. Lord, use me mightily. Sino dito yung mga nagpe-pray na, Lord, use me mightily? Diba? Lord, gamitin mo ako mightily into your kingdom. Nga lang, pag tumatagal na, nararamdaman mo, Lord, parang ako na lang ata ang ginagamit mo. Diba? Napapagod ka na. Meron bang ganon? Meron, no? And so, it's interesting to read of Jesus' way of dealing with those who express a desire to follow Him. He seems to be trying to discourage them, but not really in actual facts. Church, Jesus' desire is that people will follow Him. Yun talaga yung gusto niya. Diba? But He wants them to think it through first. Pag binasa mo ulit, itong passage na to, yung ating pong sermon text kanina. So, ang first thought mo is, parang dinidiscourage naman ni Jesus na mag-follow sa kanya yung mga tao. Pero ang totoo nun, pagka talagang minagnify mo talaga itong passage to, ang gusto lang naman ni Jesus dito is, actually gusto nga niya lahat mag-follow eh. Diba? Gusto nga natin dito sa church, lahat tayo nagsiserve talaga in ministry eh. Pero ang gusto ni Jesus dito, na bago ang lahat, pag-isipan mo munang mabuti. Yung cost. To count the cost involved. Diba? So that once they do follow Him, they'll never turn back. Wala nang atrasan. Wala nang balikan. Walang amount ng problema yung magpapa-atras sa'yo. Walang amount ng pagtatampo ang magpapa-atras sa'yo. Walang magpapa-turn back sa kanila. The cost is the cost. It's non-negotiable. And they must be prepared for it. Yun yung purpose ni Christ. Number one. Diba? So, gusto ni Jesus na malaman mo muna kung ano yung cost of following Him. Kasi baka mamaya mali yung understanding natin. Akala natin, pagka nag-follow tayo kay Christ, okay na ang lahat. Wala nang problema. Diba? Lahat madali. Diba? Easy life. Hindi yun sinasabi ni Jesus. Kailangan prepared tayo. Okay. So, kailangan alam mo yung cost ng pagsunod kay Christ. Dapat nagmamature po tayo sa mga ganong bagay. Yung hindi ka na kailangang i-text. Di ba? Meron ba tayong ganong member ng cell na kailangan pang i-text ng i-text? Dapat automatic na yun. Hindi ka na kailangan laging paalalahanan. Dapat, sabi ni Christ, dapat tumatanggap ka ng correction. Dapat teachable ka. Dapat pwede ka i-rebuke. So, today, makikita natin itong tatlong mama na to who Jesus confronted with His demands and consider with me, church, there is a cost. Talagang meron po talagang demands o merong cost talaga ang pag-follow kay Christ. Okay, now tingnan natin, number 1. Kung babalikan niyo po, verse 57 and verse 58, dito, number 1, the follower of Jesus has no earthly security. Pag sinabi nating no earthly security, dapat talaga, pag-isipan muna nating mabuti, if we want to follow Christ, dapat alam natin yung cost. Maliwanag. Alam mo yung cost talaga. Okay, sabi dito, nung unang mama dito, sabi niya, as they were walking along, someone said to Jesus, di ba, na-encounter niya to, sabi niya, marahil siguro, nakasalubong niya, Jesus, gusto ko pong sumunod sa inyo wherever you go. Or no matter where you go. Anong sagot ni Jesus? Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests, but I, the Son of Man, have no home on my own, not even a place to lay my head. So dito, parang sabi, gusto mong sumama sa akin, gusto mong sumunod sa akin, gusto mong mag-follow kahit saan ako pumunta. Well, it's a quite bold statement,
church, na I will follow you wherever you go. Di ba? Parang impulsive lang yung decision na yon. Sige, sasama ako sa iyo. Pupunta ako kung saan ka pupunta, kahit saan. Pero, pwede mo bang sabihin yon na hindi ka nag-iisip without any idea kung saan ba papunta si Jesus? Kung ano ba ang involved in the journey? So, church, perhaps you and I need some more information first. Di ba? Siguro bago ka magsabi na, Lord, sasama ako sa iyo kahit saan ka pupunta. Siguro, ang gusto lang mangyari ni Jesus dito is, alamin mo muna kung ano yung cost. Alamin mo muna kung saan ako pupunta. Alamin mo muna yung mga information na ginagawa ko. And then, if you're still willing to follow, well, good. So Jesus replies that to follow Him wherever He's going will not be an easy journey on an easy task. Alam niyo po yun. Especially bilang mga manggagawa ng Panginoon, di ba? Those who are serving in the ministry, o ikaw na mananampalataya, ngayon nararamdaman mo na yon. It's not an easy journey. Do you agree? Amen? It's not an easy journey. Para bang lahat ng kilos mo, dinumero. Okay? Kasi, alam niyo po, sabi ni Jesus, pag-isipan mo muna. Pag-isipan mo muna kasi baka inaakala mo, ako yung makakasama mo na pupunta tayo sa isang lugar, naka-aeroplano tayo. Okay, di ba? Pupunta tayo, naka-jet tayo from village to village, di ba? Tayo ay matutulog sa 5-star hotel. Oh, di ba? Hindi po ganoon. Si Jesus kasi is a true faith ministry. Di ba? Every ministry, even this church, ito po ay faith ministry. So, kaya nga si Judas na-disappoint siya eh. Di ba? Akala niya, kingdom dito sa ibabaw ng lupa ang itatayo ni Jesus. Siyempre nga naman, pagka naging hari si Jesus at siya ay one of the circle, well, cabinet member siya. Kaya na-disappoint siya dahil hindi pala sa lupa yung kingdom na plano ni Jesus. Yung palang kingdom na sinasabi ng Panginoon, doon sa kaharian niya sa langit. Di ba? So, when Jesus stepped out of His throne in glory to come to the earth, nung siya po ay nagkatawang tao, ibinigay niya yung buhay niya, siya po ay namatay para sa atin, iniwan niya yung lahat. Dinemonstrate, first of all, ni Jesus, yung minodel niya, iniwan niya ang langit para sa atin. Iniwan niya yung kanyang comfort zone. Pwede naman niya sabihin na komportable na ako dito sa langit, bahala na kayo. Diba? Out of the ivory palaces. Diba? Mula sa langit hanggang doon sa sabsaban. And this clearly talks about getting out from His comfort zones. He exchanged rulership for servanthood. And those who follow Him must be prepared for the same road. No earthly security. Ang ibig sabihin lang nito, church, hindi po madali. Inuunahan ko na po kayo. Hindi po madali yung relasyon na pinasok natin sa Panginoon. Yung salvation na tinanggap natin, God made it easy. Di ba? Kailangan mong manampalataya lang sa Panginoong Kristo. Tanggapin mo, kilalanin mo lang siya bilang tagapagligtas. Pero what's next? You need to follow, you need to obey, at doon po nagkakaroon ngayon ng cost. Doon nagkakaroon ng demand ngayon. Diba? Isa sa dinidemand ngayon dito, number 1 is getting out from your comfort zone. Do you agree? Do you agree na pag ikaw ay nag-follow kay Christ, hindi ka pwedeng maarte? Amen? Hindi ka pwedeng maarte. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwede palang maarte. Diba? No earthly security. Well, I'm not saying na walang security, ha? There is security in following Jesus Christ, diba? But it's not an earthly security. It's not the security of comfort zones. Ayun ang gustong sabihin ni Jesus dito. Wala ditong guarantee na ikaw ay magiging komportable.
The only security of God's faithfulness ang meron tayo. And a life beyond this one that nothing can take away. Kaya sa totoo lang, church, hindi po, baka kasi iniisip ng iba, bakit ganun? Kung kailan ako lumapit sa Panginoon, parang mas lalo akong nahirapan. Well, hindi po. Wala ka pa kay Lord, nahihirapan ka na. Ngayon lang, na-highlight lang. Nakita mo lang with your eyes of faith. Ganito pala nangyayari talaga. Amen? So, kapag sumunod ka kay Christ, sabi ko nga po sa inyo, dapat talaga, lalabas ka talaga sa comfort zone mo eh. Tama? Lalabas ka talaga sa comfort. Hindi ka pwedeng maarte. Diba? Kasi yung iba talagang, Lord, I will follow you. Pero pwede ba sunduin niyo ako? May pagkain? May aircon? May artista? Dapat komportable ba? Dapat marunong po tayong mag-adjust. Dapat makontento tayo wherever we are. Are you getting the point, church? Kasi ganun nga eh. Hindi po pwede na gusto mong sumunod kay Christ, pero gusto mo ng earthly security. Wala talagang earthly security. Kaya nga maraming mga mananampalataya nandun sa bundok nagsishare ng gospel. Di ba? Hindi nila inintindi. Marami kayong mga kilala na talagang CEO ng company, ipinagpalit nila yung pagsiserve nila sa Panginoon. Di ba? The follower of Jesus has no earthly security. If you're going to follow Jesus and walk His road, dapat po marunong tayong mag-count ng cost. This talks about your comfort zone. Sometimes, kailangan mo talagang i-roll yung sleeves mo. Alam mo ba yon? Yung i-roll mo talaga yung sleeves mo. Di baling maputikan kung meron namang matututunan. Amen. Di baling maputikan kung meron namang pakinabang sa kingdom ng Lord. So church, count the cost. Remember the words of Jesus elsewhere. Mababasa nyo to in book of Matthew, chapter 10, verse 39. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Talagang wala po talagang earthly security. Kung iniisip mo na komportable ang pagsunod sa Panginoon, I'm telling you, well, of course, the only comfort is yung alam natin na yung faithfulness ng Panginoon nasa atin. Amen? Meron akong isang illustration na bibigay sa inyo. In 2 Corinthians chapter 4:7, nung unang panahon, okay, yung mga Romano daw, dependent sila masyado sa olive oil. Okay? Ang olive oil kasi, nung panahon nila, ginagamit nila sa pagluluto, even until now, di ba? Even sa pagluluto, meron na bang, pagligo, meron na ba ditong naliligo na gamit olive oil? O Baguio oil lang? Di ba? Nung unang panahon, imagine, pati in bathing, pati medicines, ginagamit nila yung olive oil. Sa mga seremonya, ginagamit din nila ang olive oil. Okay? So, sa cosmetics, meron ding ingredient yan ng olive oils. Okay? Dito, pinapakita lang na nung panahon ng mga Romano talaga, napaka-valuable talaga ng olive oil sa buhay nila. So, sa maraming panahon, ang nagsusupply naman sa kanila ng olive oil ay nanggagaling yan from Spain. Okay? So, siniship ito sa mga, nakalagay ito sa mga malalaking mga jars. So, ma-imagine mo, sinasakay ito marahil ng barko, noong unang panahon, nakalagay yung mga oil na to, parang ine-export, okay, ng Spain, going to, ini-import ng Spain, going to the Roman Empires, yung olive oil. So, now, yung mga malalaking mga jugs, mga pots, pag na-receive na yan ng receiver, pag naubos na yung oil do sa loob, itatapon na nila yon. Tatapon nila yung mga pots na yun kahit na maganda yung packaging or whatever, walang kwenta sa kanila yung mga pots na yon. So in the ancient world, the value of those pots ay wala namang kwenta sa kanila yung value ng mga pots na yon. Ang importante yung content. Okay.
So, ito pala yung sinasabi ni Apostle Paul. Kaya niya pala ginamit itong illustration na to in 2 Corinthians na sabi dito, but we have this treasure in earthen vessel. Tayo yung mga earthen vessel. Okay. So, yung katulad nito mga jar, katulad nito mga pots na to, pag naubos na yung laman nito, disposable na to eh. So, ibig sabihin, tayo, mga earthen vessel, hindi naman yung beauty, yung lalagyan eh. Yung excellence ay yung kung ano yung nasa loob. Sabi dito, that the excellence of the power may be of God and not of us. So, ibig sabihin pala dito, yung ating mga katawan, yung mga bodies natin, are like those pots. Temporary lang yan. Fragile and disposable. So, kasi nga, sa panahon natin ngayon, highly values yung outward beauty. So, we would be wise to remember that our greatest treasure is the life of Jesus within us. Yung pala yung sinasabi ni Apostle Paul dito, yung earthen vessel, na tayo ay mga instrumento lamang. Yung ating mga katawan, ang importante kung ano yung suma sa atin. Okay, 2 Corinthians chapter 4:7, ibig sabihin nito, walang kwenta ang buhay kung wala sa Panginoon. By God's grace and power, may we live so that others can see Christ in us. We are just clay pots. Instrumento lang po tayo. Jesus is the true treasure within us. Kaya pala sabi ni John the Baptist, I must decrease so that Christ may increase. Si Lord ay mas nakikita sa buhay natin when we remain on the background. Ito yung lagi niyong naririnig sa akin na ang glory talaga dapat sa Panginoon lang. So number 1, kung babalikan natin, yung mga gusto talaga mag-follow Christ, gusto ko kayong ma-prepare, okay, i-prepare natin yung ating sarili, okay, na pag ako ay sumunod sa Panginoon, yung comfort zone ko talagang magi-give up talaga. Do you agree? Do you agree? Sabi mo sa katabi mo, agree ka ba? And I don't know kung ano mga comfort zones ninyo. Talagang isa yan talaga sa i-demand talaga in following Christ. Di ba? Kaya nga maraming ayaw mag-follow kay Christ. Kasi, sabi niya, hindi pa ako sawa Di ba? Hindi pa ako sawa. Kasi talagang i-demand talaga yung comfort zones natin. Yan. So, yan yung yung unang mama dito. Yung pangalawang mama naman dito. Okay, in verses 59 and 60, dito, sabi dito, the follower of Jesus has no earthly ties. Kanina, earthly security. Okay, tanggapin mo na. Talagang there will be times in serving the Lord that you need to roll your sleeves. Mapuputikan ka, maiinitan ka, di ba? Mapagpapawisan ka, di ba? Naalala ko one time nung kami po ay nag-mission sa Bicol, syempre, hindi naman ako nag-expect na sa 5-star hotel kami matutulog. Talagang sa gubat ka talaga matutulog. At yun lang mo kasing laki ng langaw. Sabi ko sa asawa ko bago ako umalis, padalan mo ako ng off lotion. Meron naman siyang pinadalang off lotion. Kalang off talaga, walang laman. Kaya naranasan ko matulog po ng magdamag ng nakasweater kahit na summer. Kasi talagang yung lamok talaga, kasi lalaki talaga ng langaw. So, nakita nyo yun, di ba? Pero masaya kami kasi ginagawa namin yun para kay Lord. Amen? Pero kung isipin ko yung comfort, may mission? Oo. Anong hotel ang tutulugan? Di ba? Buffet ba? Gets nyo? Nakukuha mo yung point ko? Walang ganun. Walang ganun. So, number 2, the follower of Jesus has no earthly ties. Ibig sabihin nito, you need to leave it all behind. Sabi po ng verse 59-60, he said to another person, come, be my disciple. And the man agreed. But he said, ayan, meron lang, may konti lang para nakipag-bargain dito yung mama. Sabi niya, Lord, first, let me return home and bury my father.
Jesus replied, let those who are spiritually dead care for their own dead. Let the dead bury its dead. Hayaan mo na yung mga patay spiritually na sila na bahala doon. Basta ang duty mo ay mag-preach ng kingdom. Ang duty mo is mag-serve. Okay. So dito makikita natin, meron ditong conversation that shocked many people. And ganun din po ako. Sabi ko kasi pag binasa to, parang naman ni Jesus dito, napaka-strict naman. Diba? And it shocked me pag nabasa nyo to. Jesus calls this man to be his disciple. Sabi ni Jesus, follow me. Okay? Pero, sabi niya, opo, sige, sunod ako sa inyo. Pero he begs first, before he leaves. Sabi niya, Lord, pwede ba ililibing ko muna yung tatay ko? Di ba, pag narinig mo to, reasonable naman yung request, di ba? Reasonable naman. You feel sympathy for the man. And as you read, Jesus replies, let the dead bury their own dead. Diba? Let the dead bury its own dead. Tinatawag kita to preach for me. Your calling is far more important than your appetite. Gets nyo? Alam mo, nag-struck po sa akin ito kasi marami sa atin dito tinawag tayo to serve the Lord. And dahil meron tayo minsan mga ibang gusto, may mga appetite tayo sa mga ibang bagay, gusto nating iwanan yung calling natin. Diba? Sabi nga, iwanan mo na yung appetite na yan doon sa mga glutton. Kumbaga parang yung mga hindi naman tinawag ng Panginoon. But ikaw, na meron kang calling kay Lord, well, ang point po dito mga kapatid ang point ni Jesus dito is, and let no one mistake it, if you're going to follow Jesus Christ, then the claims of His kingdom come before anything and anyone else. Gets nyo? Pag dumating yung pagkakataon na kailangan mong mamili between kung ano yung mga bagay na importante sa'yo and between the claims of the kingdom ng Panginoon, well, mauuna talaga ang sa Panginoon. Nabasa nyo ba yung scripture? He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Now, nakikita mo rito yung picture of the kind of commitment na gusto ng Panginoon sa atin. Church, let me clear this. Hindi sinasabi ng Panginoon na dishonor natin yung parents natin. Again, basahin ko ha. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Hindi po sinasabi ng Panginoon na i-dishonor natin ang parents natin or i-abandon natin yung ating mga responsibilities sa ating pamilya. But if we are pressed into a choice between the two, God comes first. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Pag dumating yung panahon na kailangan mong mamili, wala kang ibang pipiliin, kundi unahin ng Panginoon. When the Lord called me 20 years ago bilang pastor, pinulong ko yung pamilya ko. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, mag-iiba ngayon yung aking responsibility. Sana suportahan nyo ako at maintindihan ninyo dahil sa pagkakatawag sa akin ng Panginoon, priority ko na talaga siya. Well, I'm not saying na I'm abandoning my family, pero pag dumating yung panahon na linggo, may outing, pasensya na, hindi ako makakapunta. Gets nyo? Kung merong invitation at meron gawain sa Panginoon, pasensya na, hindi ako makakapunta sa inyo kasi uunahin ko si Lord. Susunod na lang ako. Amen ba yun? Pwede namang unahin si Lord, sumunod ka na lang mamaya. Gets nyo? Ang problema, kahapon pa lang, pinlano mo na. I hope, church, nakukuha nyo yung point ko, ha?
Kasi ito yung demand eh. Ito yung demand of following Christ. The follower of Jesus has no ultimate earthly ties. So Jesus says, leave it behind. Leave it behind. Iwanan mo muna yung labada mo. May church ka today. Alam ko, wala kang tulog, pero magpipreach ka today. Di ba? Minsan nga, ginigising ako kasi una talagang gumigising yung asawa ko sa akin sa umaga. Ginising ako, bangon na. Ayoko pa, naantok pa ako. Tayo ka na, may church. Ayoko, mag-online na lang ako. Hindi, ikaw magpipreach. Ako ba? Ako pala yung pastor. Church, di ba? It sounds funny, pero totoo, di ba? Di ba? Leave it all behind. Pag dumating yung point na kailangan mong mamili, wala ka ibang pipiliin talaga kundi si Lord talaga. Siya talaga. Sabi ko nga sa inyo, minsan gusto ko rin mag-online eh. Pero ako pala yung magpipreach. Online na lang kaya tayo. Okay, explain ko sa inyo. Bakit ganito yung dealing ni Jesus dito sa pangalawang mama na to? Bigyan ko kayo ng background story. Ba sabi niya, Lord, sige, susunod ako, pero pwede ba ililibing ko muna yung tatay ko? Ito pala yun. Okay, para makas natin little further, magkaroon tayo ng kaliwanagan dito sa conversation nila. Okay, sabi nung mama, Lord, sige, susunod ako, pero pwede ba ililibing ko muna yung tatay ko? This might help us, yung ma-understand natin. Alam nyo ba, yung Jewish funeral procedure nung unang panahon, pag namatay ang mga Jews nung unang panahon, even siguro kung kayo po ay napatira somewhere ng Middle East, sila kasi hindi naman sila kagaya sa atin na iniimbalsa mo. Sa kanila, pag namatay, libing agad. Ganon sila libing agad sila. So, we can assume na during conversation ni Jesus at itong pangalawang mama na to, nailibing na yung tatay niya. Okay, nailibing na. Now, so ito yung Jewish tradition kasi nila Now, but then, after 1 year, after the first burial, yung anak na lalaki, babalik yun doon sa libingan, kukunin yung mga buto at ililibing sa isang special tomb. Tradisyon nila yun. Kunyari, namatay ka ngayon, libing agad. Pero makalipas ang 1 taon, huhukayin yung buto mo, ililipat ka na ngayon doon sa tunay na libingan. Yun ang kanilang tradisyon. Okay. So, makikita natin yung sitwasyon dito ngayon. It seems reasonable to assume na itong tinawag ni Jesus, sabi niya, okay, come follow me. Yes, nag-agree siya. Opo, susunod ako, Jesus, pero pwede ba ilibing ko muna yung tatay ko? Now, we can assume na itong mama na to, na nag-agreeing sumunod kay Jesus Christ, ay humihingi ng 1 taong delay bago sumunod. Ano tawag dyan? Procrastination. Di ba? Procrastination yun. Sabi niya, Lord, pwede ba ilibing ko muna? Ibig sabihin, humingi siya ng another 1 year extension bago sumunod kay Lord. Kaya sabi ni Jesus, leave it all behind. Di ba? Ipaubaya mo na yun sa mga spiritually dead. Sumunod ka sa akin dahil meron tayong gagawin, may mission tayo. Kasi narinig natin to sa mga, di ba, sa maraming tao na, sister, brother, baka gusto mo namang mag-serve kay Lord. O baka naman gusto mo mag-join sa ministry o sa cell group o for whatever reason, di ba, maririnig natin, gusto ko naman nga lang, saka na pagka graduate na yung mga anak ko. Ang tagal. Kinder pa lang yung anak niya. Di ba? Saka na ako susunod dyan sa Christian na yan pag matanda na ako. Ang tomorrow is just a probability. Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Hindi, magsiserve lang ako pag maayos na ang lahat. Di ba? Ganyan tayo, di ba? Pero si Lord kasi, baliktad si Lord Di ba? Di ba sabi natin, Lord, sige Lord,
Pag inayos mo ang lahat, Lord, inayos mo yung pamilya ko, inayos mo yung buhay ko, yung kabuhayan ko, Lord, Lord, sige, magpa-follow ako sa'yo, susunod ako sa'yo. Si Lord baliktad. Sabi ni Lord, hindi anak, sumunod ka muna, tapos aayusin ko ang lahat. Tama. Tayo baliktad saka na, pag matanda na, di ba? Pag matanda na ako, may kilala akong ganun Sabi niya, pag tanda na niya, hindi tumanda True story, hindi tumanda. Kaya yung mga matatanda po dito, magpasalamat kayo kasi hindi lahat tumatanda. No, kinukuha ka agad ni Lord. Oh. You know what? God is calling you today. Hindi. Sabi nitong pangalawang mama, Lord, sige po, susunod ako pero meron ako mga mas importanteng bagay na kailangan i-attend right now. Ano yun? Kasi may career, may education, may girlfriend, may boyfriend. Kailangan ko mag-provide para sa pamilya ko. Di ba? Lord, di ba gusto mo naman talaga na maging responsible kami sa aming pamilya? Pero church, friends, if God is calling you to follow Him, to commit your life, wala ka talagang ibang choice kundi and no excuse na pwedeng maghinder sa calling mo. If God called you, kasi kadalasan ganyan talaga ang dahilan Pastor, meron kasi akong career, may business kasi ako, saka na ako magpa-follow. Magsiserve din ako pagka matanda na ako. Di ba? Di ba? Naalala niyo yung kwento? True story yun, di ba? True story yun na kapatid, baka gusto mo naman mag-serve sa ministry. Busy ako, pastor Dami ko inaatupag. Yung business ko, yung career ko, after 3 years, kapatid, baka pwede ka na mag-serve. Dami ko pang ginagawa Busy pa. Di ba? After 10 years, nagkasakit si brother. Kasakit na, bedridden. Dinalaw ni pastor. Sabi nung bedridden, Pastor, gusto ko na mag-serve. Kung kailan ka may sakit, doon mo gusto mag-serve. Bakit hindi nung malakas ka? Amen? Diba? Abay, pahihirapan mo pa yung pastor. Pagbitbit sa'yo. If God called you, listen to this church, if God called you, He'll take care of your career. If God called you, He'll take care of your education, your business, your family. God will not call you without provision. Amen? Hindi ka niya tatawagin para iwanan ka lang. Tinawag ka ng Lord, siya rin ang bahala sa provision mo. Nga lang, syempre, ang daming mga bagay, humanly consideration. Okay? Nandyan yung ililibing ko lang yung tatay ko, yung nanay ko, di ba? Sa panahon natin ngayon, ang dali-dali iwanan yung post natin, yung ministry natin. Ang dali-dali iwanan dahil may outing, puyat, kadalasan puyat, di ba? Busy. Yun kadalasan. Kaya nahihirapan mag-follow sa Panginoon. Pero ang sabi ng Lord, leave it all behind for my sake. Alam niyo po, as a new pastor 20 years ago, akala ko, ang primary calling ko ay baguhin itong church na to. Instead, ginamit lang pala ng church, ng Lord itong church na to, itong ministry na to, para baguhin ako. Yun pala yun. Kasi kadalasan, iniisip natin, inassign tayo ng Lord para baguhin ang mundo. Pero ang realidad pala, God is more interested in changing us. Kaya pala sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, a vessel for honor, sanctified, and useful for the master, prepared for every good work. Ang akala ko, yun ang calling ko, baguhin ang church. Yun pala, yung calling ng church para baguhin ako. Kasi kadalasan, ginagamit ng Panginoon unlikely people in most unlikely places to teach us some of life's most difficult lessons. And then, I'm still learning every day. Still growing. Na-amaze pa rin ako hanggang ngayon. Sabi ko nga sa inyo, sa kabutihan ng Panginoon, I'm still amazed.
At God continues to shape this vessel for His noble purposes. Ang dami mong matututunan, ang dami mong natutunan, ngayon ka pa ba mag-give up? And then finally, ito na yung pangatlong mama. Kanina sabi, no earthly ties. Talagang, kailangan mo talagang mag-roll lang sleeves. You need to get out of your comfort zone. And next, sabi, leave it all behind, di ba? Sabi ng Lord, no excuses talaga. Pagka dumating yung panahon na kailangan mong mamili, talagang, sabi ng Bible, in everything you do, put God first. And number 3, lastly, the follower of Jesus has no earthly distractions. Sino naniniwala dito na gusto mo naman pero hindi mo magawa? Kasi napakaraming distraction. Diba? Gusto mo mag-pray, ang daming distraction. Gusto mo mag-church, ang daming distraction. The follower of Jesus Christ has no earthly distractions. Don't look back. Pag ikaw nagdesisyon na mag-follow kay Christ, don't look back. Sabi dito, another said, yes, Lord, I will follow you, but first, let me say goodbye to my family. Diba? Parang, Lord, sige sunod, at susunod ako, Lord. Pero, pwede ba, paalam muna ako doon sa pamilya ko? But Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Well, pag binasa mo to again, doesn't this seem like a reasonable request? Diba? Pwede, Lord, papaalam muna ako. Okay. Pwede ba na i-deny mo ang isang soldier na papunta sa gera? Okay. Na pwede siya mag one last chance to say goodbye to his loved ones or farewell? But again, Jesus clearly spells out the demand of following Him. Don't look back. Alam nyo, kaya maraming mga Kristiyano, nakakaranas sila ng regret in following Christ kasi, alam mo, pinanghihinayangan nila yung dati nilang buhay. Buti pa dati. Di ba? Di ba? Naalala nyo yung mga Israelites nung paglabas nila sa Egypt? Naalala nila yung Egypt? Buti pa doon sa Egypt. Dito, ang kinakain namin, mana. Di ba? Yung tinapay na nanggagaling sa langit. Di ba? Kaya nga nanghingi na sila ng meat. Noong nakakain naman sila ng meat, naalala naman na buti pa doon sa Egypt, may sausawan. Di ba? Sa Egypt, may ketchup. May hot sauce. May gravy, anli. Kasi pag binasa mo doon sa Bible, di ba, sabi doon, buti pa doon, may mga spices. So, ngayon, ang problema, meron kasi tayong reservation in following Christ. Dapat, pagka nag-follow tayo kay Christ, you remember the story of Peter and James and John when they followed Jesus. They literally, iniwan nila yung kanilang fishing nets to go and follow Jesus. And they went back for nothing dahil tinawag sila ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, there's no looking back. Sabi ng Bible, pag hinawakan mo yung pala na yan, naghukay ka, huwag kang tingin ng tingin sa likod. Kasi panghihinayangan mo, marahil siguro, yung dati mong buhay. Kasi nga, pag sumunod ka, there's no earthly ties. Well, hindi guaranteed yung comfort. Pag sumunod ka, you need to leave it all behind. Pag dumating yung point na kailangan mong mamili, non-negotiable. Si Jesus talaga, Lord talaga ang una. And lastly, church, alam ko marami mga distraction in following Christ. Pero dapat talaga, you need to prepare yourself. Diba? You need to prepare yourself na talagang wala nang balikan to, wala nang atrasan to. Amen? You remember Abraham? Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, diba? Sabi ng Panginoon sa kanya, no turning back. Wala nang balikan to. Sabi mo nga sa katabi mo, wala nang atrasan to kay Lord. Meron nga joke may joke nga, sabi gano'n. Alam mo ba yung pagsunod kay Christ, yung pagpalo kay Christ, para ka daw pumasok sa isang sindikato, wala nang labasan. Amen? Wala nang labasan to. Patay na kung patay. Diba? Kay Lord na tayo hanggang sa tawagin na tayo ng langit. Wala nang, there's no looking back. Kasi hindi po pwede. Tama nga naman, di ba? Pwede ba na ikaw nagmamaneho ng sasakyan, nakatingin ka doon sa rear mirror mo? Kaya pala ang sasakyan, mas malaki ang salamin sa harapan kaysa sa likod.
Amen? Kasi ang importante makita mo yung hinaharap. Kasi yung likod, hindi na importante yun. Nakaraan na yun eh. Nadaanan mo na. Past is past. So there's no looking back. Okay, sige, tingnan nyo. Sa Bible, sino yung mga tumingin pa sa balik, sa likod? Si Lot. Alam mo si Lot? Yung asawa ni Lot, Lot's wife. Katitingnan niya ng katitingin sa likod. Ayun, ano nangyari? Naging asin. Kaya looking back is a sin. Amen. Thank you, intelligent people. Kanyo, siguro tagal nag-buffering no yun. It's a sin, looking back. Kaya asawa ni Lot talaga naging asin eh. Ayan. Si Judas, di ba? Kasi sabi niya, sandali, parang ibang kingdom to ha. Ibang kingdom to sinasabi ni Christ ha. Kala niya kingdom dito sa babaw ng lupa eh. Kaya yun, ibinenta niya si Kristo. Kaya sabi ni Jesus, kung tingin ka ng tingin sa nakaraan, you're not fit into my kingdom. Amen. Yung rich young ruler, remember? Di ba? Gusto niya sumunod, kala hindi niya maiiwan yung kanyang kayamanan. Nagda-doubt siya in following Christ. So the true followers of Jesus allows no earthly distractions. We don't look back for anything or anyone. Totoo po yun, napakadaming distractions. In conclusion, mga kapatid, alam nyo, itong passage na to, itong words ni Jesus Christ na to, very strong. It will cost you to follow after Jesus. Or in short, it will cost you everything. Minsan, kailangan mo ipagpalit yung sarili mong karapatan. Yung kaligayahan mo, di ba, for Christ's sake. Do you agree na for Christ's sake, kailangan mo i-give up yung right mo for the higher right? Di ba? You need sometimes, or maybe most of the times, you need to give up your right for the sake of the higher rights. Wala ba akong karapatan? Ayan, di ba? Narinig nyo na ba yun? Wala ba akong karapatan, pastor? Meron. Pero, pag dumating yung point na kailangan mong mamili yung karapatan mo at yung karapatan ng Lord, pipiliin mo yung karapatan ni Lord. Alam mo, may nabasa ako, pumasok lang sa akin ngayon. Alam mo ba, Jeremiah 29:11, alam mo ba na mga magaganda ang plano ng Lord sa atin? For I know the plans to prosper you, never to harm you, to give you peace, and to give you abundant life. Maganda ang plano ng Diyos. Pero alam mo ba, minsan, i-destroy ng Lord yung mga plano mo kung alam ng Lord na yung plano mo ang magdi-destroy sa'yo? Ulitin ko. Kung babalikan mo yung life mo, marami kang mga plano na sinira ng Lord. Kasi alam ng Lord, yung plano mong yon ang sisira sa'yo. Church, count the cost. Kasi it is the picture of authentic Christian. The follower of Jesus has no earthly security. Kung inaakala mong komportable ang sumunod, magkakamali ka. No earthly ties. You need to leave it all behind. Kung dumating ang point na kailangan mong mamili, outing o church, anong sagot? Outing daw. Oo, mag-online. May online naman eh. Di ba? Kaya may tinatawag na Christian lang pag may outing. And then, no earthly distractions. Don't look back. Wala na po. Yung pinasok talaga natin, wala na talaga tong atrasan. Wala na. So anong sinasabi nitong message na to para sa atin today? Church, tingnan mo yung katabi mo. Yan, isa lang. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, God needs you. Kailangan ka ng Lord.
No excuses. Kasi, paano yun naman, tinatawag ako ng Lord, wala naman akong pinag-aralan. Mahina lang ako. I am nobody. Pero sabi ng Lord, kilala kita, kaya nga kita tinatawag. Diba? Alam ko na mahina ka. Alam ko na wala kang pinag-aralan. Nakalimutan mo ata, ako ang lumikha sa'yo. Amen. Church, will you follow Christ? Without any reservation. Wala na reservation. Kailangan maliwanag sa'yo. Kasi marahil siguro itong mensahe na to, baka matagal nyo na naman ulit marinig to o marinig nyo sa iba. Pero, ang pagsunod talaga sa Panginoon talaga, may dinidemand talaga siya. Di ba? Dinidemand nga nito, time. Yung talent natin. Yung treasure natin. Di ba dinidemand niya? Dinidemand niya yung commitment natin. Dinidemand niya yung forgiveness natin. Ang hirap. Ang hirap maging Kristiyano. Madali maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Diba? Kasi ang daming dinidemand, ang dami mo kailangan i-surrender. Diba? So meron akong naalala, sabi niya sa cell group, kaya ayoko nang lagi nag-a-attend ng cell group kasi nakakarinig ako ng Word of God, baka baguhin ako ng Holy Spirit. Hindi pa ako handa. Narinig niyo na yun? Mga excuses. Hindi pa raw siya handa baguhin ng Holy Spirit kasi hindi pa raw siya sawa. Saka na ako susunod pag sawa na ako. Diba? Nauna yung nagkasakit kaysa nasawa. Amen. No earthly security. Ulitin ko before we end. Ang pagsunod po sa Panginoon, walang guarantee ang comfort. May mga panahon talaga, you really need to roll your sleeves. Kahit maputikan, basta may pakinabang sa kingdom ng Lord. Diba? Hindi sa lahat ng panahon, nasa malamig kang sitwasyon. Diba? No earthly ties. Dadating ang time, church, mamimili talaga kayo. I'm not saying to dishonor your parents or to abandon your responsibility. Hindi yun ang point ko. Pero pag dumating yung point na pinapili ka between them, dapat si Lord ang pipiliin mo. And don't look back. Pag nag-decide ka na sumunod sa Panginoon, wala nang atrasan. Patay na kung patay. Amen. May natutunan po ba tayo? Amen? Amen? Tayo po tayo lahat. Alam niyo po kasi, bihira kasi yung church na nagpipreach ng mga kagaya nito dahil ayaw nila ma-discourage yung member nila. Pero kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, ako, syempre, honored ako at masaya ako na nakakita ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. Masaya ako na may mga tao na nagwo-worship sa Panginoon. Pero ayoko nang basta lang crowd. Gusto ko yung mga anak ng Diyos, babae, lalaki, bata, matanda, na talagang sold out talaga sila. Sold out sila sa pagsunod talaga sa Panginoon. Nga lang, sa pagsunod sa Panginoon, lagi mong tatandaan yung demand niya. Alam niyo po, hindi naman mahirap ang sumunod. Actually, mahirap na mahirap. Kasi ang dami mong pwedeng i-give up. Pero alam niyo ba na sabi ng Bible? Ano man daw ang i-give up mo para sa Panginoon, papalitan niya yan 100 times better. Kaya, God is not unjust. Nakikita naman niya yung ginagawa natin. Gusto ko lang kayong i-prepare as you walk the road na nilakaran ni Kristo. Gusto ko makita nyo rin na ito talaga yung buhay natin, Kristiyano. Diba? Talagang hindi madali. Hindi madali magpatawad.
Di ba? Hindi madali yung ikaw na nga yung inagrabyado, ikaw pa yung kailangan umunawa. Di ba? Hindi madali gumising ng linggo ng umaga kasi yun ang alang araw ng pahinga. Di ba? Hindi madali na lagi mo na lang pinapatay yung cellphone mo pag may cell group. Di ba? Hindi madali. Pero yung mamaya, 2:00, meron pang leadership training, oras ni peligro. Dapat natutulog ka na ng ganong oras, pero ginagawa mo yon para sa Panginoon. Kasi kasama yon sa mga demand ng Lord sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Your labor is not in vain.